Agay sa kinabuhi. So kung wala'y pag-agay sa kinabuhi, wala gyud pagtukod nga mahimo maison. Salamat sa Ginoo. So sa atong mensahe, Ginoo dinhi ang iyang pagpaambit, mao gyud ang iyang pag-agay dinhi nato maison. So nanata karon sa message 4. Okay? Atong basahon ang uluhan maison sa message 4. Sa inyo kay pambit sa tulo sa Dios ingon nga kinabuhi ana sa tao may tulo kabahin sumala sa iyang pagkamatarong nagi sa iyang pagkakala o kadto sa iyang imay. So ato magdali migsoon nga ang Dios no dunay sa tinguha sa iyang kaugalingon mao nga iyang ipaambit ang iyang kaugalingon inyong kinabuhi diha sa tao nga may tulo kabahin. So ang iyang pagpaambit ingon dinhi gibasihan sa tulo ka butang. Okay? Pagkamatarong, pagkabalaan o ngadto sa iyang himaya maison. So dining mga bahina, dining masiya ato magata dinhi nga dining tulo ka butang mga igsoon mao gyud niya ang nakulang diya sa tao. Okay? So atong basahon ang number 1. Ang dining tulo ka attributes, no? Sa English, attributes, kining Diyos nung kaayo sa Diyos mo kining pagkamatarong, pagkabalaan o himaya. Mo ni ang tingwa sa Diyos nga iyang ipaambit diha sa tao. Okay? So atong basahon ang A o B. Kaya ato ning detalyon niya kung unsaon ni no nga pagpaambit sa Diyos kining tulo ka iyang Diyos nung kaayo. No, nga may mauntang atong tawhanong maayong gawi. Kung sa diin, maugyod ni ang wala din nato mga igsoon. Okay? Letter A, brothers. Letter B, sisters. Sige. Inuha sa Diyos kay umol ang iyang pagkalimong nagkakato. Ang Panginoon mahimo siyang samahan o mahimo sa siya. Aron hindi ito ang magsama o siya sa kinabuhi. Kinaya ang buong karuay. Kini ang nakikitan sa iyang pagkalimong. Okay, B, sisters. Okay, so din yung punto ang igsoon ato magkita dinhi kung ngano o unsa katuyuan nga gilalang o gibuhat sa Dios ang tao. Kining puntuha makita dinhi nga ang tao sumala sa plano sa Dios wala pagyoy nakasala mga igsoon. So atong subayon unsaon pagpaambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa iyang Dios nung kaayo nga mahimo untang tawhanong maayong gawi sa tao mga igsoon. So una ato makita sa Genesis, no? Kaya dito nga gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang kaugalingon dagway. So gipakita dinhi nga kita unta, no? Kita kadtong buhing sultanan nga magdala o magpadayag sa Dios kung unsa ang Dios siya sa iyang Dios no pagkamao. Okay, so gipakita dinhi tulo ka butang, no? Pagkabalaan, pagkamatarong o pagkahimaya. Okay? So gibuhat sa Dios ang tao, then gibutang sa tanaman. Kaliwala sa tanaman, ipatubang niya sa kahoy sa kinabuhi. Okay? Aron sa tuyo nga mapatunan sa tao ang plano sa Dios diha sa tao. So girepresentar sa Dios ang naglingon ingon nga kahoy sa kinabuhi. So aning punto makita na dito ni Mixon nagibuhat sa Dios ang tao ingon nga kumpleto, hingpit o wala gyoy apan. Okay? So diya sa tao ako makita ang kahikayan diyon sa pagbuhat sa Dios
Then bisan gani ang tao, no, giingon diya sa verse kulong nga, bisan sila hubo, wala sila maulaw. Kano man na, tungod kay kini nagapamatuod nga diha sa tao, wala pa gyoy apan, no, walay mahugaw nga una-una, kay ang tao wala pa man mahugawi o sala. Okay? So, gibutang sa Dios bilawala sa tanaman, nya iya giingnan. Sa tanan kahoy o sa bunga sa kahoy makakaon ka. Nya disulod nga bisan gingon ito apan. Dunay apan. Okay? Sa taliwala sa kahoy, atong kita dinamig sa tanaman, nga wala yung kakaulang. Gawas nun nga ang taong mo kaon. No? Okay, atong patayan din yung nga wala yung kaulangan. Ha? Wala yung nagbantay, wala yung kwan. Isa na kabutang ang ingon din apan, sa kahoy, sa pag-ila, sa mga idota, dili ka magkakaon ini. Nagsidya, makakaon ka ini, mamatay ka gayon. Okay? So, atong makita mga igsoon, nga anang punto ha, ang tao, ingon nga sutanan ng magpaday kunta sa Diyos. Kana lang kung natuman ang plano sa Diyos nga ang tao ta kahoy sa kinabuhi. Pero kay nasipyan ka ng tao. Okay, doon na kayo pangutana. Pananglitan mga igsoon, kung ikaw gusto ka mo inom, inom na lang tubig. Pero kay ang baso, hugaw man. Gamiton pa nimo ang baso o dili na? Or mainom ba kang tubig nga naa sa baso nga ang baso hugaw dili na? Ba? Dili ka mainom. So ingana atong kahimtang mga igsoon. Pero kay sa original, hinlo pagid ang tao walay apan. Okay? Sa sunod nga verse ko ingon ito atong basahan. Doon na nay kalainan. Okay? Sa Genesis 1 ug 2, ang tao diha putli pa may igsoon. Kaya kung ato makita sa diagram bitaw sa kanang mystery of human life, ang tao diha lunsay puti. Okay? So tanang espiritu, kalag, o lawas, wala kay apan diha. Pero pag abot na sa kapitulo 3, ingon diha may igsoon. Kaya doon na nay kausaban sa taliwala sa tanaman sa Eden. Dati ang tanaman sa Eden, free ang tao, no? Walay tanan, walay nakaulang, walay gwardiya o sadya. Pero pag abot sa 3, doon na nay kausaban ng igsoon. Dingon dito sa 3, Genesis 3, 24. Sa Dingon din eh. He drove the man out at the east of the Garden of Eden. He placed the cherubim and a flaming sword which turned in every direction to guard. Kung doon na ni Kwartya Mixon, the way to the tree of life. Dati, ang Genesis 1 ug 2, ingon niya, wala pa yoy Kwartya diya sa tanaman sa Eden. No, gawas noon ang tao nga mukaon sa kahoy sa kinabuhi. Pero pag abot na sa 3, doon na ni Kwartya mga igsoon. Unsa man ang gagwardya dinhi, mao ang cherubim, kalayo o ang espada. Okay, nganong doon na gwardiya? Tungod kay ang tao nakasala dahil nagson. Okay? Gingon din eh. Sa taliwala sa tanaman, ang tao kana bitaw suod na nimo ang tao kay ilan na nimo. Okay? So wala pa makasala ang tao, suod kaayo sa Dios. Dili lang tingog, bisan pag sa tingog sa linakwan makailata, di ba? Kanang imong amahan, imong igsoon, imong inahan, sulod sa pila ka tuig, dili lang tingog pa lang ilanan nimo og kinsa na. Sa pagdaganong managsuon, kamo managsuon na ilanan nimo og kinsa na tagiyaan ng tinuga. Si Adam nakailabot siya sa Dios. Linakwan pa lang sa Dios. Nakailada siya nga Dios na ang kapadulong, ang galakaw. Wala na ingon si Adam nga ay ilipante ng galakaw ron. Kaya siya may nagpangalan aning mga tanan mananap sa tanaman. Niya dapat makaila siya. No, dapat ingon siya ay elipante ron, ay leon ron. Pero ingon siya, naduwag na ko ang tingog sa lakaw sa Dios. Diyon nitago si Adam ug si Eva. Dayon ingon siya, ahain, ang Dios nangita na. Kay nitago naman ang tao. Ngano man na tungod kay ang tao, kada. Ngutana ko panalitan. Kasi natita ni, di ba? No? Kung ikaw nakasala ka anang tawana,
Makaharong ba ka nga magpakita ng tawanan? Dili, di ba? Masibat-sibat man gani ka. No? Dili ka kaharong tanaw niya, ano man na? Tungod kay duna na kay sala anang tawanan. Ano man na? Tungod kay nakonsensya na ka. Si Adan o si Iba nitago. Ano man? Kay sila nakasala sa Diyos. So, kaya na atong kahimtang maigsoon. Sa diya ka makasalata, ay masibat-sibat na ta, mutago na ta. Di ba? Pero kay ang Diyos nangita man. Okay? Nangita siya dili aron sa pagsingil. Nangita siya aron tubson si Adan o si Iba. Okay? Aron sa tuyo, ingon din espresso nga basin di ay iyang sa ituyo na iyang kamot ug mukaon sa kahoy sa kinabuhi. Pero sumala sa ingon kanina, kung nahugaw na ang baso, nahugawan ang baso, dili kita nimo gamiton aron mainom ka og tubig or kape ba anang basuha. So maingon man ang Diyos dili na mutugot nga mogamit anang tao ingon nga iyang sudlanan nga iyang kasudlan aron magpadayag niya sa iyang pagkahimaya, sa iyang pagkamatarong o sa iyang pagkabalaan. Kay hugaw naman. So busa iya nang gi-gwardyahan. Okay? Unsa man ang gwardya dinhi? Mao ang kirubin, kalayo, o espada. Doon ay yung people basta ko, ano na? Brad, ito ba ang kirubin o katong espada sa Genesis 3 na nagbantay sa kahoy sa kinabuhi? Asa naman po ron? Ano siya? Now, kita kamatanon, anak, may gusto. Basta natin itubag. No? Ya, usahay mo katawa ko ba kay ganun kita usahay natay kasi awon po. Ako lang, usahay ako tubagon ta nga. Ambot ta kay atong panahon na wala pa man tulig to, wala pa ko balong asa. Pero kanila may suon, makahagit nato, no? Mas dali maayo nga dunay pagutana ingon ana. Kay magatod nato nga mo basa gyud ta. Muna ang mga igsoon, nagdasig gyud nato nga mobasa gyud ta mga igsoon. No sulod sa duha ka tuig, mahuman nato basa ang tibuok Biblia uban sa putnot. Kaya kung wala tayo pagbasa, wala pagbasa po sa putnot, sigon lang yun tag, kung tayo mga tara nga, ambot kay, wala pa man po anang panahon na, o asa na nakaroon ng kirubin, o kanang espada o klayo, o asa na nakaroon. Pero kung nabasa ta, ang makatubag ito may son. Okay? So una, atong may bawan gahapon, ingon si Brad Alcid, ang mga tao ron, ang mga eskwelahan, nagtuon o nag-eskwela, pagka-PH day, may tungod sa mga kinabuhi. Diba, kataingon niya gahapon na nag-study o biology, nag-study o tibuok, kinabuhi sa tanang klase, no? Kinabuhi sa tao, kinabuhi sa mananap, no? Biology is the study of all living things. Pero, kung imo nang gutar-gutar o sa nagsaon, doon ay specific food, no? Sama panalitan, kung ano mo ang mga yuta. Yuta na may kinabuhi. Sa marang sa bansalan, kinanglan kada harvest, sa ligan nila na o kanang brimstone, limestone, or yung mga itis sa manok, aron sa tuyo, ang katong mga patay nga sana nature sa yuta, mabuhi to. Kaya mamatay man to gimikan sa mga abono. Tungod kay ang abono sus kabay makaayo sa tanong, pero sa tubahin makapatay pud sa mga buhing elemento nga naa sa yuta. Tama? Tungod kay mahimong acidic ang yuta. So muna nga doon na po yung nagtuon abahin ana. Okay. Dayon sa mga mananap po, doon na po yung nagtuon sa akin na po yung may tungod sa mananap. Sa katarong naapod yapon. Okay? Sa tao, naapod. Okay? So, ang tao doon ay tulog kabahin sa kinabuhi. Ato ang physical na kinabuhi. Sa tao gani? Bayos. Sa atong kalabdong kinabuhi. Suki, oil, or psychology. Okay, doon na pinagtuon. Pero ay mas maragagin kahapon, kaning isa ka butang ba, usa ka kinabuhi. Huwag kayo nagsulan na nagtuon na. Kung saan man niya kinabuhi? Zoology. Huwag kayo nagtuon na ni. Salamat sa Pinoy Soon, wala man tatod sa mga nagtong universidad, pero naata sa pinakadako, matanang nga universidad, naata sa Iglesianong kinabuhi. Kung dili lang, physical ang kinabuhi atong gatong din
dili lang kalagnong kinabuhi, bisan pa ang zoology. Unsa ning zoology? Kinabuhi sa Dios. Okay? Unya ato na matun-an. Okay? Gani usa ka bersikulo gani nang kana nagsala ka bersikulo. Sample, di mo ni mention ni Brother Alvin gapon. Kung ang una-una ipatumong sa ulod, kamatayon. Pero kung ipatumong sa espiritu kinabuhi. Kana na kinabuhi kino dira, ang espiritu diha wa kinabuhi. Zuwi na mga igsuon. So kung buot ta nga atong kalag mahimong zuwi or mahimong kinabuhi sa Dios, ang atong una nga igsuon ipatumong lang sa espiritu. Kana ra simple mga igsuon. Okay? Dayon ang atong kalag natural, di ba sa atong pagtuo automatic. Kana patunan naman to ang kinabuhi sa Dios diya sa atong espiritu. So ang atong espiritu mahimo na zuwi. Pero ang dakong proseso mixon ning duha sa atong psychological sa atong sana una kalag no psychology. Okay. Alam nung kinabuhi. So nagkanalan siya og taas nga proseso pud. Okay? Aron mahimo siya tibuok yun nga zuwi. Then ang atong lawas madala ra na mixon. No, gikon dia sa kapres dahil po ng espiritu niya nga nagbanaw gikan ni Jesus sa mga minatay, mupuyo diha ninyo, bisan ang inyong lawas nga dunay kamatayon, mahimong kinabuhi. Kung kana nga kinabuhi mao dahil na ang paghimaya unya sa atong lawas maigsoon. So ang atong lawas mahimo na zuwi. So meaning nga atong atong espiritu, kalag o atong lawas mahimong zuwi. So muna ang ginatinguha sa Dios sa uluhan nga iyang ipaambit ang iyang kaglingon nga na sa tao. Ingon nga atong pagkamatarong, pagkabalaan o paghimaya. So sa diya nga himayaon na tama igsoon, bot pasabot ang atong pisikal nga lawas mahimo ng zuwi. So meaning sa mga eskwelahan ng igsoon, ikaw ra sila magtuon. Okay? Meaning naara sa kalagnon na nila nga kinabuhi o kaalam, nagtuon sila bahin nga mga butanga. Pero kita may suon, labita magtuon, labita magpahimulos, mahimo tang kita kung unsa ang atong ginatunan. Kaya ang atong ginatunan din suwi life. Kinabuhi sa Diyos. No? Labita magtuon labita mahimo suwi. Tatong ikanta ganina, ang kinabuhi ra gyud sa Diyos. No? Kung may ta may tungod sa pagtukod, gawas sa kinabuhi sa Diyos, walay pagtukod. Pero, kung naatas kinabuhi sa Diyos, dunay pagtukod. Kinabita magtuon, labay magpahimulos, labay magsinati nining kinabuhi, labay ang mahimo kung unsa ang atong ginatunan. Sa mga eskwelahan, nagtuon sila, taman ra sa ilang una-una, taman lang sa ilang kahibalo. Pero dili sila mahimo kung unsa ang ilang gitunan. Sama anang gituon kas kinabuhi sa yuta. Sa labi ka magtuon na, dili mo kami mong yuta. Labi ka magtuon sa kinabuhi sa tanong, sa hayop. Dili man ka mahimo kung unsa ang imong ginatunan. Pero sa suwi life, labi ta magtuon labi ta mahimong suwi. Okay? Karon mga igsoon, padayon ta. Katong pangutana ba nga asa naman tong kirubin nga nagbantay sa kahoy sa kinabuhi ug ang espada wa kalayo. Kani mga igsoon, sa eksero kinabuhi, dili na tayo nga nagtuon sa mga ngalan, sa mga lugar, so bisan pa sa mga kulor ganin atong tun-an dahil dinhi maigsoon. Meaning, dali ato ay maigsoon, ang Biblia usahay doon na sa litra por litra nga application. Dito usahay po, doon na po sa mga significance. Actually, katong kirubin, significance to mga igsoon. Okay, sa significance. Ulagway. Ang kirubin din nagpasabot o atong basahon sa kay gisaran naman sa Dios ang dalan o ang giana, so wala na tuguti sa Dios nga ang tao makakaon sa kahoy sa kirubin atong panahon na.
Kaya ang tao nakasala naman, kung ang tao, imong kasundanan unta, nahugawan na. So dili bot ang Dios nga mogamit ug sulod siya sa usa ka sundanan nga hugaw. Okay? So iyang gisarad-an ang dalan sa kahoy sa kinabuhi. Okay, ingon dinhi ang cherubim ini God closed the way to the tree of life by means of three items. No? Gisarad-an sa Dios. No, gani sa mga gini na sadya ka makasalata bisan sa tao makonsensya ta dili ta kaharong gani dili wala na tugoy sa Dios nga ang tao makakuha pero kung atong tanawon bisan gani sa pagtan-aw no sa Dios ang tao dili na pwede dili makahimo ngano man na tungod kay sadya na mo tan-aw o makakita ka sa Dios mamatay ka gani si Moises wa gyud kakita no okay yun din gisarad-an sa Diyos ang dalang padulong sa kahoy sa kinabuhi. Pinagi na yung tulo ka butang, no? Cherubim, kalayo, o ang espada. Ang cherubim, nagulogway kini sa himaya sa Diyos, mga igsoon. Then ang kalayo, the flame signify God's holiness, no? Sa pagkabalaan sa Diyos. Okay? Para unsa man ning kalayo. So ang kalayo ng igsoon, para ni sa ut-ut paghukom nato. Okay? Dayon, ang espada. Yun rin, ang espada is for killing, indicates God's righteousness. Okay? These attributes of God place requirements on sinful man. Since sinful man was unable to meet the requirements, he was not permitted to contact God as the tree of life until Christ fulfill the requirements of God's glory, holiness, and righteousness by His own inclusive death on the cross to open the way and living way for us to enter the Holy of Holies and partake of the tree of life. So, wala na tuguti sa Diyos mga igsoon nga ang tao makataon at itong kahoy sa kinabuhi. Kaya gibantayan naman to pinagin ng tulo ka kinaiya sa Diyos. Katong cherubim, espada o kalayo, hulagway ito mga igsoon kung unsa ang Diyos. Sumauni ang gisgutan na to dini sa uluhan. Kundi buod sa Diyos nga ipaambit niya iyang paglingon, ingon nga pagkabalaan, pagkamatarong o himaya. So kita kay makasala naman ta. Ingon sa Roma, kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. So kay nakasala man ta, so wala na ta tumuti nga kaon atong kahoy sa kinabuhi. Hantod, na dili magalit ta makatuman sa pagkamatarong sa Dios. Kay kato nga pagkamatarong, pagkabalaan o himaya kinahanglan makaput to, mapulpil kanang bang matuman. So diya sa tao ingon dinhi. Ha? Okay. Sa Roma Roma 3 sa Roma 3 Gis hangtod sa 18 kumasahan. Even as it is written, there is none righteous, not even one. So kay nasulat na wala gyud usa nga matarong. There is none who understand. There is none who seeks out of God. So wala na yung nangita sa Diyos. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not so much as one. Their throat is an open grave. With their tongues they practice deceit. The poison of ox or lapinig is under the lips. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Sweet are their feet to shed blood. Destruction and misery are in their ways. 17, and the way of peace they have not known. 18, there is no fear God before their eyes. So wala na gyoy maayo alang diha sa tao maigsoon. Then 23, ingon dinhi, for all have sinned and fall short of the glory of God. So wala na gyoy matarong bisag usapa
diha sa tao mga igsoon. Dayon, asa ta? Unsa man tong asa naman tong kwan? Kirubin og ang espada og ang sani? Kalayo. Okay? So sa akong giingon ha, ato di siyang mabasa, makita gyapon, dili lang sa Genesis, bisan pa ngadto sa Ezekiel o bisan pa ngadto sa Revelation. So naa lang di ay gyapon ning kalayo, espada ug ang kirubin mga igsoon. Okay? Sa giingon ni kanos aman na abli ang dalan padulong sa kahoy sa kinabuhi kaya ang Dios nagtinguha gyapon para sa tao nga basin di ay iyang tuyoron ang iyang kamot o mukaon sa kahoy sa kinabuhi lamang kay gisaradaan naman sa Dios. Pero ingin din nagkinahanglan og aron to maaplihan nagkinahanglan og tagbuon ang gipangayo sa Dios no kini tulo ka butang. Kay kinsa man ang makatagbo nini kay sumala sa atong gibasa wala na mag-iusa nga matarong. So kinahanglan nga ang pagkamatarong sa Dios tagbuon aron nabuksan ang kahoy sa kinabuhi. Ya, kinahanglan ang iyang pagkabalaan tagbuon sad. Kinahanglan ang iyang sa iyang himaya kinahanglan tagbuon. Ya, kinsa may makatagbo nini mga igsoon. Maura ang kamatayon ni Kristo. Gigon sa Roma. Ito. Okay. Itong basahon na, ay ato sa taas atong outline mga igsoon. Sa number 2, atong basahon. Namatay si Kristo sa krus, aron magtagbaw sa mga gipangayo sa pagkamatarong, pagkabalaan, maya sa Dios. O nabanaw aron mahimong espiritu nagpaambit o kinabuhi, nga realidad sa kahoy sa kinabuhi, o mahimong pagkamatarong, pagkabalaan o himaya nato. Okay? Gahapon gibalik-balik gibasa ning unang Korinto 1:30 no sa mensahe ni Brad Ili. Di nito sa unang Korinto 1:30 si Kristo ang atong kaalam, pagkamatarong, pagkabalaan o himaya nga gikan sa Dios. Okay? Sa uluhan aning Roman numeral 2 namatay si Kristo. Okay, atong basahon sa Roma 5. Roma 5, 18. 18. Ang katunga, aning verse kalong igsoon, nag-discuss ni nato kung unsa ta tubangan sa Dios. Kaya ni, so din as it was through one offense unto condemnation to all men, no? Tungod sa pagkamalapason sa usa ang paghukom midangat ngadto sa tanang tao. Maingon man usab pinaagi sa usa ka tawo nga matarong na righteous act unto justification of life to all men. Ang pagkamatarong ngadto sa sayos kasi then sino may gawin din for us just through that this obedience of one man the many were constituted sinners, also through the obedience of the one the many were constituted righteous. So pinagi sa kamatayon sa usa ka tawo nga matarong nga mao si Kristo, kitang tanan mga igsoon saman nahimo sab nga matarong. Okay. Sa unang Korinto ingon ito. Atong basahon. Kay unang Korinto 1:30. 1:30. But of him you are in Christ Jesus, who became wisdom to us from God, both righteousness and sanctification and redemption. So kita, no? Apan kamo nga naa ni Kristo Jesus. So kita nga naa ni Kristo Jesus, konsiderin na himo nato siyang atong kaalam gikan sa Dios, no? Pagkamatarong, pagkabalaan o pagtubos mga igsoon. So kanus aman ta nga naa ni Kristo Jesus sa diha sa panahon sa atong pagtuo o pagpabautismo. No, ginon dito sa Galacia, kay kapong tanan nga gibautismohan ngadto ni Kristo, nagsulob og Kristo. Okay. Sa diha nagigisuloban daw Kristo sa pananaw sa Dios, dili nato, dili na kita ang nakita nga igsoon. Dili na kita kita sa atong pagkadaang pagkamao ang nakita sa Dios. Kinsa naman ang nakita o gitanaw sa Dios? Mao na si
Kristo mga igsoon. Nga kung sinin may ang atong dili lang katubsanan, kundi siya usab ang atong pagkamatarong. Okay? So meaning, sa pananaw sa Diyos, mga tao na ta matarong mga igsoon. So anang panahon sa kamatayon sa atong Ginoo sa krus, natagbo ang pagkamatarong sa Diyos nga iyang gipangayo. So meaning, kumbaga ang atong sala, no, kay nakasala man ta batok sa Dios, nahimo man tang dili matarong, so gibayran ni Kristo. No, gibayran niya ang atong kumbaga ang atong sala o ang atong utang nato sa Dios. So gibayran niya, so kita libre na maigsoon. So ingon dito, duna nay bag-ong dalan. Mas Hebrano dito, muduol ta nga uban sa kaisog atong basahon. Hebrewanon 10 19. Oh. He then said, "Behold, I have come to come to do your will." He takes away the first that he may establish the second. In 19 guys. Okay. In 19. Having therefore, brothers, boldness for entering the Holy of Holies in the blood of Jesus. So doon na tayo kaiso sa pagsulod sa dapit labing balaan, pinaagi sa dugo ni Jesus, which entrance he initiated for us as a new and living way through the veil that is His flesh, mga igsoon. So doon na tayo bagong agianan, pasulod o padulong sa dapit labing balaan, mga igsoon. So salamat sa Ginoo. So pinagi sa kamatayon sa usa ka tawo nga matarong. So ang dalan alang sa kawis kinabuhi nablihan na mga igsoon. Kaya pinagi siya kamatayon, natagpo ang pagkamatarong sa Dios. Then kita ingon nga dili matarong, sa iyang pananaw matarong na. Ano na tungod kay kasuluban naman ta og Kristo ingon nga matarong. Okay? So ingon dinhi natagpo na mga igsoon. Okay? Atong basahon. Ang kinabuhi, letter A. Ang kinabuhi sa tulong sa Diyos, nagipambit sa atong pagkatao nga may tulo ka bahin. Naghimo natong mga tao sa kinabuhi. Karon mahimong mga anak sa Diyos o mga bahin ni Kristo na muumol sa lawas ni Kristo o magpadayag niya. Lingaw na matuman ang tuyo sa Diyos sa sinugdan. So mao ni ang tuyo gyud sa Diyos sa sinugdan na igsoon. Kung wala unta, makasala ang tao. Salamat sa Ginoo. Pinagi sa kamatayon ni Kristo, so ang dalan sa tao is kinabi nabuksan na mga igsoon. Busa, ingaw dito sa Hebranon, na doon na tayo kaisog. Kumbaga, dili na tayo magkukunukon, no, dili na tayo kanang mag-alanganin. Okay? So, maisugon na tayo nga makapahimulos sa kahoy sa kinabuhi. Okay? E mama niya, ang itunga niya sukad pa sa sinugdan ng igsoon. Okay? Sunod, number 1, hantod sa number 4. Ang balaod okay. So dinamig sa mga natugigong gina nga mga dinig kung mutuon ta o suwi logic. So mga naging ni Brad Altin Dapon. Okay. Una din sa Roma 8, ingon si Pablo, alaot ako nga tao. Kinsa may makaluwas na ko gikan nining balaod sa salaog sa kamatayon. Pero pag-abot sa versikulo 2, ingon dito, ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Kini nga espiritu mao ni ang
igsoon. Okay? Nagpaigawas na ko diha ni Kristo Jesus gikan sa balaod sa sala o kamatayon. So salamat sa Ginoo nga dunay balaod sa espiritu. Kung duna na tay, kumbaga duna nay kaya ng law of gravity. Tanang butang nga imong itsa sa ibabaw, sumala sa law of gravity, mahulog. So mao ni bisa pag unsang klaseng salaan na pinagi sa balaod sa espiritu sa kinabuhi atong madaog mga igsoon. Pero sa atong panahon na wala pa tay balaod sa espiritu sa kinabuhi, dili gyud ta makahimo. Parehata ni Pablo, or labaw pa ta ni Pablo. Ingon tag alaot ko nga tao. Kinsay makaluwas nako gikan nini balaod sa sala o sa kamatayon. Unang salamat sa Ginoo. Kay kaduha gingon nini kung naa ninyo si Kristo. Kaya kali may so nini ato makita dinhi ang tulo usa nga Dios nga nagpaambit siya kaugalingon. Una, igisgot dinhi may tungod sa espiritu. Ikaduha, nag-isgot may tungod ni Kristo. Gingon dinhi, kung naa ninyo si Kristo, bisan patay ang lawas tungod sa sala, kinabuhi ang espiritu. Okay? Tungod sa pagkamatarong. Okay, kay basta kung gingon din ha, si Kristo ato na mabatunan, gikan sa Dios. Kay tiniwala ning kalibutan wa may makatagbo sa pagkamatarong sa Dios. Okay? Kung dili si Kristo ra mismo siya kaugalingon, ingon nga atong pagkamatarong gikan sa Dios. Okay? Kung dili naana nato maigsoon. Number 3, sa salabutang ipatumong sa ang salabutang ipatumong sa espiritu kinabuhi o kalinaw. Una, si Kristo naa sa atong espiritu. Then ang atong espiritu nahimo na kinabuhi. Then kadua, ang atong salabutang ipatumong sa espiritu kinabuhi o kalinaw. So another reason, ang espiritu din nag-isgot may tungod sa suwi. Okay. So ang atong salabutan na atong una-una sa diya nga ipatumong nato sa espiritu, kanang atong salabutan atong nauna o atong kalahat mahimong usab nga suwi. Okay. Dayon, ingon dinhi sa katapusan. Kung nagpuyo diha ninyo ang espiritu niya. Okay, nagsikot na po ni sa Dios Amahan. No, una espiritu si Kristo, dayon ang espiritu niya nga nagbanaw ni Jesus gikan sa mga minatay. Siya nga nagbanaw ni Kristo Jesus gikan sa mga minatay, maghatag sa og kinabuhi sa inyo mga lawas nga dunay kamatayon. Pinagi sa iyang espiritu nga nagpuyo ninyo. Okay. So, sa pagbalik sa Ginoo, kung maaktan ta sa pagbalik sa Ginoo, kung kanunay ta, sa atong espiritu 100% wala na problema. Pero sa atong kalag, no? Kung kanunay natong ipatumong ang atong kalag sa espiritu, ang atong kalag mahimong kinabuhi. Okay? Dayon, matransforma, mabag-o, okay? Maumulan og Kristo. Dayon sa pagbalik sa Ginoo, ang atong lawas nga dunay kamatayon mahimo usab nga kinabuhi. Sa Tesalonica gingon dito sa usa ka pagpilo buhi alitan. Meaning, ang atong lawas nga dunay kamatayon, lawas nga immortal, mahimo unyang mortal. No, mahimo nang wala nay kamatayon. Meaning, mahimaya na bisan pa ang atong lawas mga igsoon. Okay? Dayon, ito din eh. Letter B. Kay na may pangutana ko kung asa na itong what? Kirubin, espada, o ang kalayo. Okay? Dili ba igsoon sa kung ikaingon na sa Iglesianong kinabuhi, dili lang ikaw nga na tuon ta sa suwilay, sukilay, o bios life. Okay, sukilay no sa atong halag. Bias tayo sa atong lawas. Bisan pag sa mga butang nga naa sa atong gawas sa palibot. Nagtuon ta na. So bisan pa dahil mga igsuon sa mga kulor. No, gani bisan pa sa mga bato, nagtuon gyapon ta dinhi mga igsuon. Okay? Atong basahon, atong tunan ang mga kulor. Kaya atong pakitaon og asa na tong kirubin, asa na tong kalayo ug ang espada. Okay, ganina sa atong ibasa sa footnote, ang kirubin na gulagway sa to himaya sa Diyos.
Okay? Ang kalayo na gulagway sa pagkabalaan sa Diyos, ang espada na gulagway sa pagkamatang sa Diyos. Tama ba? Okay. Karon, niya mo ta sa color. Okay? Asa na to? Letter B. Okay. Una, asa man mo nato makita ng mga kulor-kulor. Sa panahon dahil may igsoon, hindi pa ta maabot sa Ezekiel, sa panahon ni Noe. Di ba doon ay lunog? Dayon, sa paglunog, doon ay tulog kakalag nga galuwas. So, nahulpa naman ang lunog, silang Noe, gawas na. Kaya itong panahon na ito makita nga sa di ba sa tres ang tao nakasala pag-abot sa size, city, hilabyan na gyud sa pagkahulog sa tao. Kaya itong makita nga ang tao na nagyud sa dapit sa paghukom. Angay na nga hukman sa Dios ang tao tungod kay ang mga hulog na manulunda kay mapapalagi ng mga tao, mga babae, no? Nakigminyo illegal, nakigminyo sa mga babae. Then nagpalugwa sila og mga higanti. So, mauna ni mga tao sa Kanaan. Okay? So, wala na sa natural o normal nga kahintang. Kusa ang Diyos, naghukom siya ng lingon nga iyang hukman, no? Ang kalibutan o ang yuta upan sa tanang kinabuhi nini. Dayon, ingon nini, pila na istorya, si Noe, isugo sa Diyos, magbuhat og arka, dayon gisulod sila sa maong arka, dayon, tulo, uban sa mga buhing mananak nga tigduduwa, na uban ato nga katong mga mahinlo, tag na 7. Pero katong mga mananak nga maugaw, tag 2. Dayon, nilatas sila sa paghukom sa Diyos, pinagi sa tubig sa kamatayon. Then, versikulo 8 o 9, manini siya ang nagulagway sa pagkabanhaw, mga Edson. Sa versikulo 8, yun to. Hinulpa naman ang tubig anang panahon na sa 8, sa 8. Igula si Noe, dahil siyang pagula, sa ibat ni Noe, nagpalad siya mga igsoon. Okay. Atong sawa na, Genesis, Noe, maybe Tracy. Na. Okay, now. Paggula sa arka, si Noe naghimo og kanang halaran. Then halad siya, dayon ang alimyon ni isulbong sa langit o natimuan ni Jehovah, natimuan sa Diyos. Dayon, nag-ingon ng Diyos, kaya alang panahon na, kung kita to sa ito kabahin, matrumata mga igsoon, no? Kaya dinalin ang ilang niagyan. Nilatas sila sa paghukom sa Diyos, pinagi sa tubig sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw. Dayon sa paggula nila, tingali kita na to sa dagong matrumata ba? Manok na punta. Kaya basig mo ba na po usap? Dayon, ingon ng Diyos, no? Ang Diyos na tigsaad kang Noe. Nga dili na niya hukman pa pinagi sa tubig ang tanang kinabuhi nga naa sa yuta. Dayon, pinagi niya ning sa ara ang Diyos na butang og kanang pakigsaad. No, unsa ni pakigsaad niya tali sa tao sa tanang kinabuhi? Amo ang bangaw mga igsoon. Pagkakita bitaw ka mga bata, isa-usay kita mga dagko. Kaya say, mahimo natin istorya. Pag sure ba? Di ba, anaan pa na ito kamot, no? Alam mo nang ilanan sa atong pakigsaad nga, tinuod yun. So, ang bisan pa, sino may nagduwa-duwa? No, nga basin di ay. No, nga mulunok usap.
pinagi sa baha, no, hukman sa Dios ang tao. Okay, makita siya o kung kita to, makita kita kung sinuwi pa, kay nagalanganin. No, kung makita sa dagong, mahadok na pud siya, kay basig mo ba ako usab. Usa kay ang Dios ang igsaad kang Noe, kunya ang iyang pagigsaad, kay Dios man siya sa pagigsaad, Dios siya nga tinumanon. Iyang yung tumanon kung unsa ang iyang ipamulong, kung unsa ang iyang ipakigsaad. Yung nagbutang siya o usa ka baka o isip sa kailanan, na dahil siya Diyos nga matarong, Diyos nga matinumanon. Sadya na makita niya ni Noe, o makita na itong bangaw, so ilanan to, nga ang Diyos, mutuman yun kung unsa ang iyang pakigsaad diya sa tao. Okay? Ang bangaw doon ay pinakakulor. Okay, kolor. Actually, kung ato makita ang bangaw, doon ay dagang kulor, di ba? Doon ay nagkalaing-laing kulor. Pero ang original na yung mixon, ingon din doon ay tulo ka kulor. Ingon din pula, dalag, or yellow, or di ba kanang asul. Okay, doon na po dahil siya ay pula, guay, o tinailan kung unsa ang bot, ipasabot, ani mga ikson. Kung unsa ang spiritual nga kahulugan. So, ingon din ang pula, ingon din ang pula, ingon nga kalayo. So, katong kalayo dito sa Genesis 3, naagyapon sa Genesis 9 na sa bangaw. Yun ang pula, nagtimaan sa kalayo, nagbalaan, nagahit, nag-ut-ut, o nag-ut-ut na pagkabalaan sa Diyos. So, muli ang pula mga igsoon. Din ang yelo. Ang yelo nagtimaan sa nagsidlak nga elektron or ang himaya sa Diyos. So, muli dahil ang color nga yelo mga igsoon. Pagpasabot, mauni ang himaya sa Diyos. Then, nag-iskutan din mauni ang pagsidlak sa elektron. So, primero, wala ko sabot kung saan yung elektron. Sabi ko, parts din siya sa electronics. Di ay may suon, ang elektron, mauni ang pagsidlak or kombinasyon sa duha ka kulor sa gold o silver. So, ang gold, nagtimaan sa kinaiya sa Diyos. Dahil ang silver, nagtimaan sa pagtubos sa Diyos. So, kaning mga color, naayapon ni dito sa katapusan, basahon sa Biblia. Naayapon sa pinadayag mga igsoon. Okay? Naay trono dito, doon ay naglingkod, ug sa iyang uluhan, doon ay bangaw. So, naayapon ang bangaw dito mga igsoon, ug naayapon ni mga kulura. So, meaning, ang Diyos, ikan sa sinugdanan, kung unsa ang iyang ipakigsaad, mulungtad ni siya hangtod sa katapusan. So, dili sa usap-usap mga igsoon. So, Diyos siya nga matarong o tinumanon. Okay, ang blue. Ang blue, mao ang trono, nagpasabot sa pagka-matarong sa Diyos. Okay? So, mao niya ang mga hulagway kung espiritualong kahulugan sa mga color, mga igsoon. Okay? So, meaning, yun din ang Diyos, nakiksaad kang Noe, kung dili niya siya muhukom. O kung sa iyang pagkiksaad, iya tumanon. Huwag pasabot mga igsoon, diha sa atong iglesia ng kinabuhi, wala na mga pag-hukom. Wala na kamatayon. Nga naman, tungod kay mga tao nga gikasaran. Tao nga nabuhi sa pagkiksaad sa Diyos. Noon sa may naanan diya. So, ito diya, ang naalamang sa iglesia ng kinabuhi, mao ang kinabuhi, mga igsoon. Kung sa ingon din no, sa aluhan pa lang galing ito, kita unta kadtong mga tao sa kinabuhi, no, mapuno o suwi life, nagpadayag sa pagkamatarong, pagkabalaan o himaya sa Diyos. So, kay gibuksan naman, di ba? So, wala na nakaulang mga igsoon. Okay? Sunod, asa ta? Literacy na, literacy. Okay, nagtimaan, sige atong piwason. Basa hangtod sa letter X. Nagtimaan ang bangaw, lipot sa trono sa Diyos. Sa Diyos, nga nagigsaad ang Diyos, nga matinumanong Diyos, nga mutuman sa iyang bagong pagigsaad sa pagpaambit, sa bago, sa kinabuhi, nga na sa iyang mapinili. Karoon, imon sila ang bagong ginasalin, samtang maghukom siya sa yuta.
Okay, number 1, brothers. Okay, gabiasa. Okay. So, ang bangaw timaan sa pagkamatinuman ng Diyos. So, kita katong ikasaran na sa Diyos may igsoon. So, maabot gani ang dagom sa atong kinabuhi. Dili ta mo tuon na may igsoon. Karon na tungod kay gisaaran nata sa Diyos. No, wala nay kamatayon, wala nay paghukom diha nato may igsoon. Dili makalikayan mudangat man natong mga kaluyahon kapagyasan negatibo sa man diha. Dili ta maulang ana mga igsoon. Kay dunay mga bersikulo no kita gikasaaran na sa Dios. Okay, letter number 2, sisters. Amen. Men, sumili may soon, wala na. Kasi kung sa parang mga pagbulga, paglimbong ni Satanas, mga kaluyahon, kapakyasan, tumatayon, kung sa padya. So, dili na to, tuhan mga igsoon. Kining tanan. Wala na mga igsoon. Okay? Number 3, brothers. Men, so atong sa pito ng bangaw, no? Kapasabot ang pagigsaad sa Diyos. No, kaya ang Diyos patinumanon nga mo tuman kung unsa ang iyang ipagigsaad nato. So dunay dako o gamiri kayo pagigsaad sa Diyos dinhi nato magsuon, no? Sa 2 Pedro 1:4. Dayon 4, patinumanon ng Diyos iyang pulong. Kung kini ang tugon sa pagigsaad. Pagigsaad ang mga tao sa iglesia, mga tao man nga naa sa pagigsaad, busa sa pagkatinuod, manganlang antag ang iglesia sa pagigsaad. In the third day, brothers. Men, so minimum so dili lang ikaw nga nagtuon ta. No, kita gid ta atong nagpadayag sa iglesia karon, no, sa mga espirituanong realidad. Okay? Letter A, si Kristo mismo ang gitiman-an sa bangaw. So katong bangaw na may igsoon nga atong nakita, panahon ni Noe, panahon ni Ezekiel o panahon sa Revelation, si Kristo da ito mismo may igsoon. Meaning, kung unsa to atong kita dili lang to bangaw-bangaw. Kundi si Kristo to mismo, katong color blue, pula, o yellow. No? Yun din si Kristo mismo ang timanan sa bangaw, sa pagkamatarong, pagkabalaan, o himaya. Sumala ni dito sa unang Korinto 1:30. Mao ang pagigsaad ni gatag sa Dios iyang katawan aron mahimo silang Kristo. Na mao ang paghimo kanila nga mga sama gyud niya sa kinabuhi kinaya og pagpalayag apan dili sa rangko sa pagka-Dios. So meaning may igsoon, hindi lang igo nga naata sa pagtuon, kundi mahimo kita kung unsa ang atong gitun-an mga igsoon. Okay? Nagtuon man ta sa kinabuhi, nagtuon ta sa mga color. So kung unsa ang atong gitun-an, mahimo tang unsa to mga igsoon. Okay, nagtuon ta sa bangaw. Dili lang kay si Kristo rato sa gawas, kundi kung unsa tong bangaw, unsa tong Kristo rato, mahimo kita unsa to siya mga igsoon. No, mahimo atong pagkamatarong, pagkabalaan o himaya. Letter A, si Kristo ang kaalam nato gikan sa Dios.
nga nagpalatay sa iyang kaugalingon kanato ingon nga pagkamatarong aron ipanganak ta pag-usab sa atong espiritu. Okay, pagbalaan aron matransforma ta sa atong kalag o pagtubos aron maymaya ta sa atong lawas. Okay? Dayon ang pagpalatay ni Kristo ingon nga nagkadaiyang kaalam sa Dios. Sa atong pagkatao, naghimo natong obra maestra sa tulo usang Dios nga malamong pagpasundayag sa tanang pagkamao niya para nagpadayag sa walay kinatubang kaalam o Dios nung laraw niya. Kilas, basano ito tanan, dungan. Sa nga siyudad sa mga patukurangan, dunay itsura sa banaw. Mahimo tang bangaw nga umikatuod sa pagkamatimanong sa Dios o mutuman siyang bagong pag-isahan. Maghimo nato masama Dios na ingon na pagkamataro, pagkabalaan o himaya. Okay, sa eternidad mga Isus sa bagong Jerusalem, kung unsa takaron mahimo tang iyang pagpadayag atong panahon na mga Isus. So salamat sa Ginoo no sa atong espiritu gipanganak ta pag-usab. Duna na tayo suwi sa atong espiritu. Dayon sa atong kalag na mo tayo suwi. So kinahanglan nga ipatumong nato kanunay ang atong manuna sa espiritu aron sa tuyo na matransforma ang atong kalag. Dunuman ana ang atong lawas nga dunay kamatayon mahimo sab nga suwi, mahimo himaya. Mama himaya, my son. Yan, dala ko taman.